Mula sa nakaraang chapter ang ating bida ay nagpakawala ng matinding suntok kay Lee Min-sung. Mula sa bagong chapter naman si Lee Min-sung ay tuluyan ng bumagsak ang katawan at sumusuka ng dugo. Ang pinangsuntok ni Suho ay tumagos din kay Lee Min-sung, dahil dito ang shell armor ni Lee Min-sung ay tuluyan na din na natanggal. Si Lee Min-sung ay tila ba gustong magsalita, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa kanyang nabasag na panga. Iniisip ni Lee Min-sung na napakasakit ng suntok na kanyang natanggap, wala din daw siyang kakayahan na masabi ang kanyang mga huling salita dahil sa kanyang nabasag na panga. Habang dumadalak ang kanyang dugo, iniisip ni Lee Min-sung na inakala niyang magbabago na ang kanyang buhay dahil sa pagdating ng tinatawag niyang alien o ang apostol ng Itarim. Iniisip din ni Lee Min-sung na simula noong dumating ang katakilisim ay naging miserable na ang kanyang buhay. Naalala ni Lee Min-sung noong araw na niyaya siya ni Taegyu na sumama sa guild nito, kaya naman naiinis si Lee Min-sung at siya ay nagtataka kung bakit naiisip niya ang panahong ito. Habang nasa bingit na ng kamatayan, iniisip pa din ni Lee Min-sung na ayaw niyang tinitignan siya pababa ng mga tao dahil siya daw ay isang superstar. Si Lee Min-sung ay napansin ang ating bida na nakatingin sa kanya ng may pagkaawa. Ilang sandali pa bumagsak na ang kamay ni Lee Min-sung at nawalan na ng buhay. Ang misyon ng ating bida ay natapos na, kaya naman nakatanggap na din siya ng experience points at nakapag-level up. Ang ating bida ay pinagmasdan ang katawan ni Lee Min-sung na walang buhay. Ang mga kasamahan naman ng ating bida ay kinongrats na din siya dahil sa pagkapanalo niya kay Lee Min-sung. Habang pinagmamasdan ng ating bida si Lee Min-sung, sinabi niya naman na malamang si Lee Min-sung daw ang tumawa noong nasa huling sandali niya na ito. Sinabi din ni Suho na sa bandang huli nagpakatotoo daw si Lee Min-sung sa kanyang mga ninanais. Dahil sa pinapakita ni Suho, si Beru ay iniisip na ito daw ang unang beses na pumatay si Suho ng kanyang kalahing tao, kaya naman mukhang nagugulat daw ito sa nangyari. Ang ating bida ay nagpapasalamat daw kay Lee Min-sung dahil sa may napagtanto siya matapos niya itong labanan. Sinabi ng ating bida na noong naging player siya ay naging misyon niya na ang paghanap sa kanyang nanay at maging malakas para matulungan ang kanyang tatay. Dahil sa pag-focus niya sa kanyang mga goal, napagtanto ng ating bida na nawalan na siya ng sariling ambisyon. Kaya naman muli niyang naalala ang sinabi noon sa kanya ni Lee Min-sung na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ang ating bida ay naalala ang huling bahagi ng tutorial noon. Habang naglalaban daw sila ng kanyang tatay ay naiinggit siya dito. Ang ating bida ay iniisip din na kung pwede lang daw sana siyang maging kasing lakas ng kanyang tatay. Dahil sa kagustuhan daw noon ng ating bida na matalo ang kanyang tatay, naging mas nakakadismaya lang daw lalo noong siya ay matalo. Dahil sa pakiramdam na hindi niya maaabot ang lakas na meron ang kanyang tatay, gusto daw ng ating bida na gawin ang hindi niya man lang daw naisip noon. Sinabi niya din na maganda din naman daw ang maging ambisyoso. Ang ating bida ay sinabi na gusto niyang maging pinakamalakas sa lahat. Mas malakas pa sa mga Itarim, sa mga monarch, at lalo na daw sa kanyang tatay. Ang ating bida ay nakapagdesisyon na ito na daw ang kanyang magiging ambisyon sa buhay. Sila Beru ay nagulat sa sinabi ni Suho. Si Beru ay sinabi na kahit imposibleng malagpasan ni Suho ang kanyang tatay, susuportahan niya pa din daw ito sa kanyang gusto. Si Esil naman ay sinabi din na magiging sobrang hirap daw para kay Suho ang malagpasan ang tatay niyang si Jinwoo. Ang ating bida naman ay nagpasalamat pa din sa kanila, kahit na hindi daw nakakapag-motivate ang kanilang mga sinabi. Habang iniisip na inaasahan niya na daw ang ganitong reaksyon nila Beru, iniisip niya naman na kunin na muna ang kanyang mga rewards. Matapos makuha ang reward nag-level up na naman ang ating bida. Sinabi din ng system na naabot na ng ating bida ang tamang level para sa kanyang class change quest. Kaya naman tinanong na din ng system kung tinatanggap ba ng ating bida ang quest. Ang ating bida ay napagtanto na level 40 na siya, at iniisip na pwede daw pala siyang magkaroon ng tsansa na magpalit ng class pagkatungtong niya ng level 40. Sa kasalukuyang status ng ating bida ay wala pa siyang class. Kaya naman ang ating bida ay sinabi na may tsansa na daw siya na magkaroon ng class. Ang ating bida ay pinagmamasdan gamit ang teleskopya na mga kamay mula sa malayo. At ito ay walang iba kundi ang apostol. Ang apostol ay sinabi na naging pabaya siya dahil hindi niya daw akalain na may malaking potensyal daw pala ang ating bida. Sinabi din ng apostol na mapapasa kanila daw ang ating bida at makokontrol nila. Ang apostol ay sinabi din na may nakuha siyang kapangyarihan noong huling sumama ang kanyang pangatlong fragments. Ang kapangyarihan daw na ito ay may kakayahan na palitan ang halaga ng gagawin niyang atake. Ang apostol ay nagawang makuha ang mga mana ng mga kinokontrol niyang mga tao
at kapalit nito ay ang sarili nilang mga buhay. Matapos makakuha ng sapat na enerhiya, ang apostol ay biglang naghahanda para umatake. Ang kristal na pwedeng makakontrol sa mga tao ay kasama din sa ginagawa niyang pag-atake. Ang pag-ataking ginawa ng apostol ay maihahalin tulad kay Lim Taegyu na isa ding pana. Ang apostol ay nakangiti at kumpiyansang tatama ang kanyang gagawing pag-atake. Si Beru ay sinabi na handa na siya para makuha ang alaala na meron si Lee Min-sung. Kaya naman sinabi ni Suho na si Beru na daw ang bahala tungkol dito. Habang iniisip na kung hindi siya naging isang player. Si Suho naman ay biglang nagulat dahil sa sorpresang pag-atake na tumama sa kanya. Sila Esil ay nagulat din sa nangyari. Ang ating bida naman ay nagtaka kung saan nga daw ba nanggaling ang pag-ataking dumating. Matapos tumama ng apostol, bigla na lamang siyang napangiti dahil sa kanyang nagawa. Dahil sa bumaon na kristal sa katawan ng ating bida, si Suho ay bigla na lamang napabagsak. Habang siya ay sumisigaw, napapaisip naman ang ating bida na tila may anong pumasok sa kanyang ulo. Dahil sa permanent effect ng longevity ng ating bida, sinubukan nitong alisin ang dahilan kung bakit nakakaranas ng kakaibang sakit ang ating bida, ngunit ito ay hindi gumagana. Ang longevity effect ng ating bida ay paulit-ulit sinubukan na labanan ang nangyayari sa katawan ng ating bida. Ngunit hindi talaga ito gumagana. Ang apostol ay masaya dahil sa hawak na daw nila ang kapangyarihan ng kadiliman. Bigla ding nagulat agad ang apostol. Dahil sa paulit-ulit na paglaban ng longevity effect sa nangyayari sa katawan ng ating bida, ito ay nagtagumpay na. Kaya naman ang ating bida ay tuluyan ng hindi nakontrol. Habang nag-aalala sila Esil sa ating bida, iniisip naman ni Suho na kailangan niya na lang ngayon na selyuhan ang kanyang pinsala gamit ang kanyang shadow. Ang ating bida ay paunti-unti nang nawawalan ng malay, at ang health points niya ay patuloy na din na bumababa. Ang ating bida ay biglang pinindot ang accept ng change class quest. Ito ay magsisimula na din kaya naman biglang nagbukas ang isang portal. Ayon sa system, tanging ang player lang daw ang makakapasok sa portal, habang ang mga kasamahan daw nito ay malilipat sa Shadow Dongyeon. Ang apostol ay nakita ang matinding liwanag na nanggagaling sa kinaroroonan ng ating bida. Si Suho ay nalipat sa ibang lugar, sinabi niya din na napakadilim dito at wala siyang makita, kaya naman mukhang patay na daw siya. Ilang sandali pa may liwanag na lumitaw sa kung saan. Kaya naman ang seryoso nating bida ay biglang nagulat sa kanyang nakita, at bigla na lang napasabi na mukhang pamilyar ang lugar na ito sa kanya.